Magandang araw sa inyong lahat. Kayo nga ba ay naniniwala na sa huli ang kabutihan ay laging nagwawagi laban sa kasamaan? Ang ating tatalakayin ngayon ay isang klasikong akda na pampanitikan na hindi lamang kwento ng pag-ibig at pagtataksil, kundi salamin ng moralidad at katuwiran. Florante at Laura na isinulat ni Francisco Baltasar o Balagtas na susuriin natin gamit ang dulong ng klasismo. Ako nga pala si Paul Vincent Salvador na magtatalakay ng istorya ni Florante at Laura. Kaya samahan niyo ko. Tara, ano nga ba ang klasismo? Ang klasismo ay isang dulong ng panitikan na nagbibigay diin sa katwiran, kaayusan, at moralidad. Ibig sabihin, mahalaga rito ang tamang asal, wastong pag-iisip, at paggawa ng mabuti. Sa dulong na ito, ang akda ay hindi lamang para aliwin ang mambabasa, kundi ay may layuning magbigay aral, ipagpapakita kung alin ang tama at mali at kung ano ang dapat piliin ng tao sa harap ng pagsubok. Ngayon naman ay dumapo tayo sa pinagmulan at kasaysayan ng klasismo. Ang klasismo ay umusbong sa Europa noong ika-17 hanggang ika-18 siglo. Sa panahong ito, tinawag na Age of Reason o panahon ng katwiran. Sa panahong ito, mas pinapalhagan ng mga tao ang loheya at disiplina kaysa sa damdamin ng lamang. Malaki rin ang impluensya rito ng panitikang Grego at Romano na kilala sa pagiging maayos, balansing kwento at malinaw na aral. Makikita natin ang impluensyang ito sa Florante at Laura kahit ito ay sinulat sa kontekstong Pilipino. Bago tayo dumako sa storya ni Florante at Laura, may tatlong pangunahing layunin ang klasismo. Una, ipakita ang kabutihan ng disiplina na ang isang mabuting asal ay mabubunga ng mabuting wakas. Ang ikalawa, magbigay gabay sa tamang pagpapasya lalo na sa oras ng pagsubok at tukso. Ang ikatlo naman ay panatilihin ang kaayusan sa lipunan kung saan ang kasamaan ay may kaparusahan at ang kabutihan ay may gantimpala. Ang mga layuning ito ay malinaw na makikita sa takbo ng kwento ni Florante at Laura. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsalaysay ng halimbawang akda o buod ni Florante at Laura. Sa akdang ito ay makikita natin na si Florante ay pinagapos sa gubat dahil sa pagtataksil ni Adolfo na kumakatawan sa kasamaan, inggit at kawalan ng moralidad. Dito naman makikita natin na dumating si Aladdin na isang muro mula sa Persia at pinatay niya ang 2 leon para masagip si Florante. Inalagaan naman ni Aladdin si Florante hanggang makabawi ito mula sa kanyang kahinaan. Kinuwento ni Florante ang kanyang kabataan at ang kanyang pag-aaral sa Athens at doon niya nakilala si Adolfo. Sa simula ay mabuti naman ang pakikitungo ni Adolfo, ngunit nang malampasan siya ni Florante sa kanyang kakayahan at katalino ay naging nainggit si Adolfo kay Florante kaya naging masama at ang kanyang pakikitungo kay Florante. Dahil dito, tinangka ni Adolfo na patayin si Florante, subalit naligtas siya ni Aladdin. Dito naman makikita natin ang pagbabalik ni Florante sa Albania at dito niya nakilala si Laura at naging bayani siya sa digmaan matapos talunin ang mga kaaway ng kaharian. Ngunit sa pagbabalik niya ay natuklasan niya na inagaw ni Adolfo ang trono ng hari at pinatay ito at ang ibang mga tapat na pinuno. Dahil dito, si Florante ay hinatulan ni Adolfo ng kamatayan at ipinagapos sa gubat sa kaharap ng mga mabangis na hayop. Ngunit, hindi nagwakas doon ang kwento. Siya ay iniligtas ni Aladdin, isang tauhang nagpapakita na ang kabutihan ay walang ikinikilalang lahi o relihiyon. Sa huli nanaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Namatay si Adolfo dahil sa sarili niyang kasamaan at nagtapos ang kwento sa kapayapaan at kaayusan, isang mahalagang katangian ng klasismo. Ngayon ay natapos na natin ang kwento ni Florante at Laura
May tatlong malinaw na dahilan kung bakit may tuturing na klasismo ang Florante at Laura. Bakit nga ba may tuturing na klasismo ang istorya ni Florante at Laura? Ito ang mga dahilan. Una, may malinaw itong maaral tungkol sa tama at mali. Ang kasamaan ay may hangganan at ang kabutihan ay may gantimpala. Ang ikalawa naman, ang kwento ay may maayos na balansing daloy, hindi magulo at bawat pangyayari ay may dahilan at bunga. Ang ikatlo naman ay nangingibabaw ang katwiran at moralidad ng mga tauhan tulad ni Florante, Laura, Aladdin, gumawa ng desisyon batay sa tama hindi sa pansariling interes lamang. Sa kabuuan, ang Florante at Laura ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig at pakikipagsapalaran, kundi isang akdang pagtuturo ng wastong asal, katwiran, at moralidad, mga mahalagang pinapahalagahan ng klasismo. Naway magsilbi itong paalala sa atin na sa anumang panahon, ang kabutihan ay laging may lugar at ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay magpakailanman. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pakikinig.